Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we talk about ley lines. Our sources are Ley Lines, The Greatest Landscape Mystery by Danny Sullivan, Ley Lines and Earth Energies, a groundbreaking exploration of Earth's natural energy and how it affects our health by David R. Cowan and Chris Arnold, and The Sacred Network Megaliths, Cathedrals, Ley Lines, and the Power of Shared Consciousness by Chris H. Hardy. Pagbati sa iyo ngayon na tatalakayin natin itong isang medyo misteryosong paksa base sa mga materyales mo. Ley lines, enerhiya ng mundo, at itong ideya ng sagradong network. Oo, titignan natin yung iba't ibang anggulo galing sa sources mo. Mula dun sa kay Alfred Watkins, yung parang mga sinaunang daan daw, hanggang sa dowsing, pagsukat ng energy, pati yung consciousness fields. Ang gusto nating mangyari ay mahimayan yung mga pinaka-ideya, di ba? At bakit ito, alam mo yun, interesting para sa'yo. Okay, game. Simulan natin yung paghimay-himay. Si Alfred Watkins muna, paano nga ba niya parang nadiskubre itong mga ley line? Well, ayon sa binigay mo, parang nagkaroon siya ng biglang realization, nung 1921, habang nakatingin daw sa mapa ng Herefordshire sa UK. Parang revelation bigla. Oo, parang ganon. Napansin niya na maraming sinaunang lugar, mga moat, yung mga lumang pundasyon, mga kampo, malalaking bato, pati mga simbahan na itinayo sa dating sagradong lugar, parang nasa tuwid na linya. Straight line talaga? Yon ang teorya niya, na ito daw ay mga old straight tracks o mga lumang daanan na ginamit nung unang panahon. Tinawag niyang leys kasi yung salitang ley na parang open ground or meadow, madalas daw lumitaw sa pangalan ng mga lugar na nasa linya. Hindi siya yung pinakauna na nakapansin ng alignments, pero siya yung kumbaga nag-formalize ng idea ng isang malawakang sistema. Okay. Pero hindi lang pala simpleng daanan ang tingin dyan, di ba? Kasi pumasok yung idea ng enerhiya. Paano yun nangyari base sa sources mo? Oo, yun yung naging mas popular na interpretation paglipas ng panahon, na hindi lang ito pisikal na daan, kundi parang mga ugat ng enerhiya ng mundo. Ugat ng enerhiya? Parang sa katawan. Parang ganon na dumalaloy daw sa pagitan ng mga importanteng lugar, lalo na yung mga sagradong puok. May mga nagtangkang sukatin yan like yung Dragon Project, pero parang hindi naging klaro yung resulta nila. Inconclusive daw. Okay. Tapos may mga tao rin gaya ni Hamish Miller, yung sa The Sun and the Serpent, na nagmapa pa ng mga sinasabi nilang linya ng enerhiya. Medyo paikot-ikot daw yung daloy, hindi lang diretso. Interesting. Tapos, nabanggit din sa materials mo yung connection sa astronomy. Sa Stonehenge, halimbawa. Tama. Si Gerald Hawkins, yung sa Stonehenge Decoded, ang suggestion niya, ang Stonehenge daw ay parang isang, Stone Age computer. Grabe, Stone Age computer. Lakas. Para saan daw? Para daw sa pag-oobserba ng paggalaw ng araw at buwan. Kumbaga, astronomical observatory na rin. Tapos si John Moshel naman sa Cornwall, pinakita niya na yung mga alignment ng mga bato doon, parang sinadya talaga, may kinalaman sa astronomy, at kitang-kita daw mula sa isa't isa, hindi lang tsamba. So may practical na purpose daanan, may energy aspect, may astronomy, tapos meron pang parang mas mystical, yung spirit paths. Oo, at malakas yan sa folklore, di ba? May mga kwento-kwento tungkol sa mga multo, yung mga itim na aso, o kaya mga phantom coaches. Yung mga nagpapakita daw. Oo, na sinasabing gumagalaw daw sa mga tuwid na linya. Madalas sa mga lumang daan, tulay, o crossroads, mga lugar na parang nasa pagitan. Liminal, ika nga. Tama. Tapos iniugnay din ito sa mga alignment na para sa mga patay tulad ng Newgrange sa Ireland o yung tinatawag na fairy paths din sa Ireland. Pinaliniwalaan daw na hindi dapat harangan yun.
Nakakatuwa yung mga ganong paniniwala. So, ang daming teorya pala. Yung sinasabing nararamdaman o nasusukat, sikat yung dowsing dyan, di ba? Oo, dowsing. Gamit yung parang L-shaped na metal rods o pendulo. Sinasabi ng mga gumawa niyan na gumagalaw daw yun bilang response sa tubig o sa enerhiya ng lugar. Talaga? May scientific basis ba yun? Well, yun yung debate. Pero ang sabi sa sources mo, may mga pag-aaral na nakakita ng magnetic anomalies, kakaibang pagbabago sa magnetic field at pati natural radioactivity sa ilang ancient sites. May teorya pa nga yung nabanggit ni Cowan at Arnold na itong mga natural energy na to baka nakaka-create ng mahinang kuryente, eddy currents sa utak. Ah, sa utak? Oo, na posibleng yun daw ang nagpapaliwanag sa mga nararanasang parang psychic phenomena, yung mga multo, fairies, ganun. Tapos may mga bato rin doon na pinaniniwala ang may healing properties para sa sakit o fertility. Okay, gets ko. Tapos, may isa pang konsepto dun sa sources mo, yung Telharp fields. Parang bago to sa pandinig ko. Consciousness fields daw? Oo, medyo malalim to. Galing yan sa isang source mo, si Hardy ata. Ang idea ng Telharp fields ay parang may nabubuong shared consciousness o group mind. Group mind. Paano? Pwedeng mangyari daw sa ilang lugar like mga monastery o sagradong pok o kaya sa mga sitwasyon tulad ng group meditation o kahit music jams daw. Nagkakaroon daw ng parang telepathic connection at isang energy structure, minsan sinasabing hugistorus or sphere, parang naa-activate o lumalakas daw ito sa mga sagradong lugar. Kolektibong kamalayan, kumbaga. Wow. Ang layo na narating ng ley lines, no? Mula sa daanan hanggang sa shared consciousness. At hindi lang pala ito sa UK, tama? May example sa ibang bansa. Oo, hindi lang sa Britain. Binanggit diyan yung Nazca Line sa Peru, 'di ba? Yung malalaking guhit sa disyerto na hanggang ngayon, pinag-aralan pa rin kung para saan talaga. Oo, yung mga drawings na sa taas lang makikita. Tama! Tapos may mga sinaunang kalsada daw sa Yucatan sa Mexico, mga simbahan sa Europa na naka-align din, at lalo na yung sa Paris, yung detalyadong sacred network daw doon. Sa Paris? Paano yun? Ginamit daw yung sacred geometry, yung mga hugis at sukat na may kahulugan at yung mga major axes. Para mga pangunahing linya, decumanus at cardo, parang sa Roman city planning. Para i-connect yung mga monumento, simbahan at iba pang importanteng gusali. Ang idea, parang may network talaga ng mga sagradong lugar sa buong mundo, konektado either by energy lines o geometric patterns. Siyempre, sa mga ganitong usapin, hindi mawawala yung debate. Anong sabi ng mga archaeologists o mga skeptics? Oo naman, malinaw yan sa sources mo na malaki ang debate. Kinu-question talaga ng mga archaeologists yung konsepto, lalo na yung idea na eksakto yung mga linya. Sa mapa daw, madaling gumuhit ng diretsyo, pero sa lupa mismo, baka nagkataon lang yung alignment ng ilang puntos. Ah? Chance alignment lang daw? Oo. May pagtatalo talaga. Isang side yung purely archaeological view, lumang daanan lang yan or coincidence. Sa kabila naman, yung mga alternative interpretations. Earth energy, spirit paths, consciousness fields. Mahalaga lang tandaan na maraming interpretasyon. Hindi ito parang physics na may isang sagot lang. Ang dami nga nating napag-usapan Mula kay Watkins tracks at yung mga tracks niya, hanggang sa enerhiya, dowsing, astronomy, folklore, tapos itong Telhar fields pa. Talagang malawak yung sakop ng mga binigay mong materyales. Talaga. At heto, isang pangwakas na palaisipan para sa'yo, based sa lahat ng yan. Kung totoo, halimbawa, na may mga nasusukat na enerhiya sa mga lugar na ito na sabihin na nating may epekto sa utak at pakiramdam natin. At totoo rin yung konsepto ng shared consciousness fields na posibleng mabuo sa mga ganitong lugar. Posible kaya na yung pagpili ng mga sinaunang tao sa mga lokasyon na yon, hindi lang dahil sa praktikalidad like daanan o dahil sa astronomy, kundi
may intensyon din sila na sadyaing likhain o palakasin yung mga kolektibong estado ng kamalayan o yung mga espiritual na karanasan. Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Oo nga, no? Interesting thought. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating paghimay-may.